Hina-highlight ngayon ang mga balita ng mainstream media patungkol kay Pastor Apollo Quiboloy. Naghihiring dyan sa Senado na pinamumunuan ni Ontiveros yung mga testigo na laban kay Quiboloy. Okay, here's my thing. Hindi ko kinakampihan si Pastor Quiboloy at hindi ko sinasabi na yung mga testigo na pinaresenta doon ay nagsasabi ng totoo o nagsisinungaling. Hindi natin alam, maaaring totoo, maaaring sinungaling. Ganito lang yan. Sino ba si Ontiveros? Titignan mo yung background niya. Anti-Marcos yan. Bata pa lang, anti-Marcos na. Anti-Marcos, anti-Duterte. Nung kasagsagan ng kampanya, di ba, dilawan yan, pinklawan yan? Si Ontiveros, ang background niya sa politika ay anti-Marcos. Yung bunganga niya, bata pa lang siya, sumasama na siya sa mga pag-aalsa laban sa Marcos hanggang sa dumating yung Duterte. Walang bukang bibigyan kung diktador. Kaya ikaw, Ontiveros, tama yung ginagawa mo. Nabigyan ng hustisya yung mga nagrereklamo. Kesyo na abuso sila, ginanito sila, ginaganyan sila. Okay, tama yan. Hanggang sa dumating doon sa kataas-taasang hukom sa Department of Justice, sa Supreme Court, lahat, dalhin nyo na lahat yan. Ang sabi nga ni Quiboloy dyan, hindi siya haharap sa inyo. Kasi doon lang siya haharap at dapat kasuhan siya doon sa Supreme Court o sa DOJ o sa kataayon ng statement niya. Haharapin niya. Ang punto ko lang dito, paniniwalaan na ba natin yung mga kinaray-karay nilang mga testigo doon? Ipagpalagay na natin. Paniniwalaan natin ang Senado. Paniwalaan natin kunyari lang. Lahat ng pinipresent nila kunyari nagsasabi ng totoo. Wow, ang sama-sama ni Quiboloy, ganito, ganyan, ganon. Inday Sara, ni Duterte. Nakita niyo yung way of dragging Duterte and Pangulo Duterte and Sara doon sa mga testigo na may nagsabi doon na nakita daw si Sara na kinuha yung bag, but I don't wanna go on details mga pala. Kasi it's all pakana yan ni Lisa Smugs. Bakit? Nobyembre pa lang ng taong 2023, sinabi ko na sa inyo, hindi pa nasususpend ang SMNI. Natatargetin ni Kuting Jr. at ni Lisa Smugs yang si Quiboloy at ang mga vloggers like me. Nagkamali ba ako? Pinatumba ang dalawang Facebook account ko? Anong sumunod? Pinasuspend ang SMNI. Yung mga inulat ko sa inyo na idadamay si Sara sa ICC. Wala pang balita noon, sinabi ko sa inyo. Itong mga ginagawa nila ngayon sa Senado, mga palangga, ito ay vested interest ni Ontiveros at ni Lisa Smugs. Pagpalagay natin, itong si Ontiveros na anti-Marcos, paniwalaan natin kung doon sa narrative na pinlalabas ng mainstream media na ay si Quiboloy ay convicted talaga, parang ikino-convict mo na actually, convicted by trial by publicity. Okay? Masama si Quiboloy. Masama din si Sara. Masama din si Pangulo Duterte kasi nakita ng witness na nandoon may inabot na bag. Ngayon, kung pagbabasihan natin yung kadyutahan dyan sa Senado. Bakit yung hearing sa Jutang Ginemes na PCSO, doon kay Tulfo, kay Pimentel, na harap-harapan, na binababoy na niloloko ang Pilipino, na nagpapanalo ng bilyon-bilyon simula nung umupo? Bakit ayaw i-highlight ng mainstream media? At bakit ayaw mo patulan Ontiveros? Bakit ka tumututok lang kay Quiboloy? Ako wala akong problema. Susugin mo siya kung talagang ito mga nagsasalita doon ay talagang may bahisayan, fine. Pero baka ng Ginemes ka, magkano binayad sa'yo ni Lisa para durugin si Quiboloy at idrag si Sara? Bakit itong issue sa loto? Bilyon-bilyong piso ang ninanakaw sa kaba ng bayan ng dating tinutuligsa mo na Marcos diktador. Bakit tahimik ka? Bakit hindi mo nire-raise yan dyan? Bakit itong issue sa loto kay Mel Robles lumabas na ang bunganga ni Lisa sama-sama tagimilya? Bakit tahimik ka? Hindi yung maghila-hila ka nitong mga testigo na to. Sabi nga ni Quiboloy, naharapin niya sa bakit ka tahimik kay Robles? Bakit ka tumahimik sa issue ng smuggling? Nung una, nagsalita-salita ka dyan nung first quarter of the year. Nagsalita-salita ka sa smuggling. Bakit tahimik ka ngayon? Bakit ayaw mong pag-usapan si Michael Ma na pinangalang smuggler na inappoint ni Lisa na special envoy to China? Ang dami mong pwedeng silipin dito sa gobyerno
ni Marcos Jr. at ni Ahas. Yang sa People's Initiative na yan, yung 20 million each na ibinigay sa mga buwakan ng GNMS na mga kongresista. Bakit hindi ka mag-rally, magwelga ka, umalsa ka, Ontiveros? Dahil yan ang gawain mo. Yung mga party list ninyo, mga kakaliwang grupo, di ba kayo ang unang nag-aalsa kapag may issue laban sa mga diktador? Bakit ka nakafocus kay Kibuloy lang? Kung meron man siya, okay, kung meron man siyang nakomit na mga kasalanan doon sa pinag-uusapan ninyo, mas malaki ba ang nakomit niyang kasalanan in terms of pagdating sa bayan, yung pagnanakaw at pagpupulburon ni Kuting? Tahimik ka din. Pagkakataon mo na sanang durugin si Kuting dahil wow, grabe, itong diktador na to, sinabi ng dating presidente na bangag noon, bangag na bangag pa rin ngayon sa pulburon. Bakit tahimik ka? At itong issue sa extraction ni Lisa Smugs, pag-extract sa mga bata sa Turkey at nakipagsabwatan ang asawa ni Teddy Boy Locsin dahil kausap siya ni Lisa Smugs. Bakit ayaw niyong pag-usapan na in-extract, kasabwat, mastermind, based sa ating informante na in-extract ni Lisa, sa tulong ni Lisa, ang mga bata, ninakaw nila sa nanay, yung mga bata, ibinalik sa tatay sa Pilipinas. Bakit ayaw niyo pag-usapan yan? Tumakas na nga yung nanay kasamang anak dahil peligro ang buhay, dahil ginamit ngayon ni Lisa ang power niya at pakikipag-usap sa asawa ni Teddy Boy Locsin doon sa hearing na sinasabi ng buwakan ng inang immigration, chinek nila na si Kibuloy daw ay nasa loob pa raw ng Pilipinas, hindi pa raw nakakaalis. Kasi may mga nagsasabi na sa China daw, jutang Gina na ang bilis pagdating kay Kibuloy na i-check ng immigration kung nakalayas na o hindi. Halos na mamaos na kami dito na sinasabi namin, imbestigahan nyo yung Mel Robles na utusan ni Lisa na labas-pasok sa bansa, sa Japan, sa Europa, sa Amerika, labas-pasok. Bakit hindi nyo immigration sabihin sa bayan kung ilang beses naglabas-pasok si Robles sa bansa? Bakit si Kibuloy lang? Yun yung punto natin. Dapat, kung gusto nyong susugin ang mga masasama, base sa inyo, susugin nyo ang lahat ng masasamang damo. Kasi gusto na nilang hatulan si Kibuloy eh. Nadurugin ng durugin si Kibuloy at idamay ng idamay si Pangulong Duterte at si Inday Sara. Nakita nyo yung kanilang laro? Ha, Ontiveros, tahimik ka again dyan sa insertion, yung sa AKAP. Di ba dapat nagwelga na kayong hayop kayo? Di ba magwelga kayo na nilalapastangan ng taong bayan? Hindi tama yan. Yung 20 million pesos na binayad sa mga kongresista dahil sa buwakan ng Ginamang Initiative. Mga kababayan, hindi natin dapat payagan yan. Di ba ganun kayo? Si Laila de Lima na pinakalawala ni Lisa Smugs. O di ba tahimik ang saba? Kasi kinasabwat na kayo ng buwakan ng Ginang Ahas na ito. Dahil isa-isa kayong kulay. Dahil ang mga kapatid ni Ahas ay pumusta yan sa dalawa. Supporter yan ni Robredo. Kaya tahimik si Robredo. Tahimik ang mga dilawan kasi nagsanib na ang mga dugo nila. Huwag kayo palilin lang. Gusto nilang pagtakpan yung pagiging pulboronic ni Kuting. Ontiveros, pagkakataon mo nang durugin si Marcos Jr. Ang tagal nyo silang pinag-uusapan. 30-something years that diktador. Ngayon na may expose na si Marcos Jr. ay isang addictus benedictus pulboronic to the highest level, then tahimik ka.